Okay, Sunday Gospel Reflection ngayong March 1, second Sunday of Lent, no, yung Transfiguration. So, alam naman natin yung gospel na yan. And some theologians say na the Lord showed His divinity through that, no? Kumbaga pinapakita, pagbabagong anyo do yung transfiguration. Sabihin, pinakita ni Lord kung ano yung kanyang tunay na entity aside from yung kanyang nakikita ng human eye, no? Kasi si Lord lang yung may tatawag na hypostatic union. Yun yung tinatawag nilang may human at saka divine na combined into one entity. Si Lord lang ang meron nun. Pero aside from that, it also confirms yung dapat pagdaanan ni Lord. It also confirms yung mission ni Lord. So, that gospel reading signifies na yung mission niya. And yun na nga, it is the second time in the New Testament na nagsalita yung God the Father. So, ano yung sinasabi? Makinig. So, kagaya na ng sinasabi ni Father Joel Gatus, sino ba yung pinakikinggan natin na tao? Kasi hindi lahat ng pinakikinggan natin at kinakausap natin nakakatulong sa atin. Diba? Hindi lang yung gusto nyo ng kausap eh. May mga tao rin na kinakausap natin pero nai-imbibe tayo. Sometimes hindi naman tayo toxic na tao pero tayo ay kumakausap ng mga taong ganyan almost all the time. Kaya nai-imbibe natin o nai-imbue natin yung kanilang negative energy o yung kanilang negative vibes. Kanino ba talaga tayo dapat nakikinig? Hindi porket taong simbahan tama na lagi yung sinasabi Hindi porket na kabisado niya yung scriptures or sinasabi niya na meron siyang passion to help, and then tingnan mo yung ginagawa, di ba? May kasabihan nga, action speaks louder than words. Matunog yung ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. Kaya rin tayo merong lip service. Maaaring iba yung sinasabi sa ginagawa. And many people also, nasabi nilang they are godly or good person. Pero, ano ba yung ginagawa nila? Di ba? Which brings me to my point na, di ba, kung ano yung ginagawa nyo, ano yung sinasabi nyo, reflects your heart. And your actions reflects kung ano yung gusto nyong marating sa buhay. No? Hindi yung may ginawa ka and then hindi ka naman marunong makinig sa iba, no? Hindi porket nakatatanda dapat pakinggan mo. Kasi hindi naman lahat ng sinasabi niyan nakakatulong sa'yo. Sometimes kasi sa ating mga Pilipino, although sinasabi na hindi mo gustong mapahamak yung anak mo o yung mahal mo sa buhay, pero unintentionally and unconsciously nagagawa natin silang mapahamak dahil sa ating mga sinasabi. Although wala tayong intensyon, yun yung sinasabing unintentional, hindi sinasadya. Okay? Kaya hindi mo rin pwedeng pakinggan yung lagi sinasabi ng parents o mahal sa buhay, especially, alam mo naman sa sarili mo kung makakabuti sa'yo yun. Because psychologically, it affects you. Di ba? Sabi sa anak nyo na, ay kasi ganito anak kaya ka ganyan Unang-una naisip nyo na ba na mayroon bang choice yung anak nyo? Di ba? Kung bakit ganun yung kanyang eating habits. Di ba? Bakit ganun yung eating habits ng anak nyo? Di ba? Sa tingin, yung anak nyo ba kaya nagkaroon ng eating habits na medyo
o unhealthy lifestyle. Meron ba siyang, akala niya kasi wala siyang choice. So, yun. Sometimes, parang yung sa Batang Quiapo, di ba? Lagi sinasabi, walang choice. So, hindi natin dapat sisihin yung na tulala tayo. Sometimes, dala din yan ng ating sirkumstansya. The only thing we could do is pray and then let the other people baguhin yung kanilang sarili. Kasi baka dikta kayo ng dikta kung may dahilan naman bakit siya ganun siya, di ba? Kasi may nakikita siyang hindi nyo nakikita, di ba? May mga ganun. So sa mga kinakausap natin, ano ba talaga yung pinakikinggan natin? Nakakasama ba yun o nakakabuti? Sinasabi rin ni Father Joel na hindi lahat ng pinakikinggan mo galing sa Diyos. Minsan galing yun sa kaaway. Okay? Not those that go to church every Sunday or go to Christian services every Sunday. Not those that receive Holy Communion or receive confession. Hindi yun hindi lahat ng pinakikinggan mo nakakabuti sa'yo kahit na ginagawa nila yung mga bagay na yun. So, dapat, yung voice of God can be attained through prayers and through our conscience. Kaya kayo sinasabi nila, yung pagdarasal is a communication with God. And your conscience that is something that comes from God. Kung nakokonsensya ka, God is reminding you, never listen to that person. So, nagbagong anyo si Lord. Nagbagong anyo na ba yung Pilipinas? Di ba? Hindi pa rin. Although, marami ng information ngayon, pero hindi pa rin nawawala yung information filter. Widely easy access na yung information. Pero yung mag-interpret at mag-put in proper context yung information na nakikita, yun ang hindi nawawala. Kala nila pag may widely access, pag may access ka na sa information, okay na. Pero yung pag-interpret, yan nga sinasabi ni Attorney Mark Tolentino di ba? Hindi naman nawala yung kamangmangan o katangahan ng mga tao. Ngayon, meron ng internet, di ba? Lalo pang lumala yung pagiging kamangmangan ng mga tao dahil hindi nila alam kung paano gamitin yung mga information na nakukuha lang nila in a quick clicks o yung sa isang click mo lang nandyan na yung information, pero paano mo ilalagay yan sa tamang context. Yeah. So paano diba kagaya ngayon, diba? Yung sa PBB na lang, say for instance, PBB, sinasabi nila na hindi naman deserving si Lela kasi hindi naman binoto ng taong bayan yan. Kumbaga kaya lang nanalo si Lela Ford dahil sa pamilya niya. Kasi Caprice yung talaga yung maraming fans kasi okay siya, di ba? Pero baka nakakalimutan nyo rin na si Caprice din yung pamilya ni Caprice Cayetano, pwedeng gumastos yung pamilya niya, pero yung family niya chooses not to overspend siguro kay Caprice, baka. Kasi hindi nila pinalaki si Caprice ng ganyan. Sinusuportahan nila. But, ganyan. Hindi kasalanan din naman ni Lela na binaksakan siya ng boto ng pamilya niya at saka ng mga supporters niya, mga fans ng kuya niya. Kasi kapatid niya ito ni Daniel Maraming fans. Hindi kasalanan ni Lela na may pamilya siya na may pera. At wala namang problema kay Caprice at saka kay Lela. Itong mga tao lang, kung ano yung nakikita nila sa internet, sa TikTok, sa Primetime TV, yun na. Well, hindi naman kayo 24 hours nakafocus sa PBB. Kasi,
Pag ginawa nyo yun at hindi kayo matutulog, baka magkasakit na kayo. So, hindi nyo alam kung ano yung nangyayari sa 24 hours kasi wala namang 24 hours live stream. O kung may 24 hours live stream man ng PBB, I'm sure kung matutulog kayo ng alauna ng madaling araw o alas 3 ng madaling araw, natutulog pa rin kayo. Hindi kayo pwedeng hindi matulog ng 24 hours o 23 hours and 59 seconds. Walang taong may kayang hindi matulog. Dahil nakakasama yan sa kalusugan at may mga gawain kayo. So, hindi kayo nakatutok sa PBB most all the time. So, paano nyo nasabi na si Lela hindi deserving? Di ba? So, yun na yung meron ngayon, di ba? Na-transfigured na yung ating buhay. Ngayon, dahil modern na-transfigure na yung ating buhay dahil sa technology. Pero, do we use technology into good use? Do we use technology to uphold others and uphold what is just? Hindi. Minsan nagagamit pa natin yan para manira ng kapwa. Yung mga post, mga ano, and then, di ba, yung technology rin na ginagamit nyo, hanapan lang ng butas yung ibang tao. So, yun na lang yun, dahil transfiguration ngayon, paano binago ng ginagawa nyo at pananampalataya nyo yung buhay nyo. So, yun lang po.